Isang bagong oportunidad ang kumatok sa pintuan ni former 3-Division World Champion John Riel Casimero. Pero ano naman kaya ang mga kondisyon nito upang mapanatili ang tiwalang ibinigay sa muling pagbuhay ng kanyang karera? Alamin natin yan sa reported teammate Paulo Salamati. Mukhang hindi pa natatapos ang swerte ni former 3-Division World Champion John Riel Cuadro Alas Casimero matapos maging inaktibo noong Oktubre ng nakarang taon at makalasap ng isang taong ban na ipinato ng Japan Boxing Council o JBC dahil sa kanyang weight issues at iba pang mga violation. Ang naturang ban ay matatapos na sa darating na Oktubre at kamakailan lamang ay inihain ng Japan-based Kameda Boxing Promotion sa kanilang social media account na nilagdaan ni Casimero ang isang kontrata para sa nakadakda nitong pagbabalik ibabaw ng ring ngayong taon. Bagamat sa bansang Japan lamang ang nasasaklaw ng nasabing ban, malaki ang naging dagok nito sa karera ng Pinoy boxer. Noong 2022, nawalan na rin si Casimero ng korona nang agawin sa kanya ng WBO ang bantamweight title dahil sa kanyang pagkabigong depensa nito laban kay Paul Butler. Kung nagampanan lamang ni Casimero ang laban kay Butler, siya sana ang nakaharap ni Naoya Inoue para sa undisputed bantamweight title. Ngunit sa halip, si Butler ang humarap kay Inoue at tiniklop ng Japanese superstar sa loob ng 11 rounds. Ngayon, maaring ito na ang huling pagkakataon para iligtas si Casimero ang kanyang karera sa boxing. Ang Kameda Promotions na pinamumunuan ng magkapatid na Cookie at Daiki Kameda ay nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon. Sa isang analysis ni veteran boxing analyst Attorney Ed Tolentino sa kanyang YouTube account na Boxer Shorts, ibinahagi nito kung gaano kalaking biyaya sa takbo ng karera ni Casimero ang Kameda Promotions. Naway, huwag na niyang pakawalan itong maaaring last chance niya to make good on his boxing career. Sapagkat sayang mga kaibigan, imagine with all the distractions, with all the weight issues, naging 3-Division World Boxing Champion pa rin si John Riel Casimero. Lalo na kung siguro walang distraction. Hopefully, hindi pa huli para maiayos with this new promotional contract with the Kameda Boxing Group. Oras na matapos ang ban na ipinataw sa darating na Oktubre, ibinahagi rin ni Tolentino kung sinong boksingero ang magandang kalabanin ni Casimero na gagawa ng ingay papalapit sa matagal na niyang hinahangad na laban kontra kay pound for pound king Naoya Inoue. Ako, ang aking napupusuan at palagi ko kayo rin, ang gusto natin ay yung knockout artist, yung 2-weight division former world champion ng Tijuana, Mexico, si Luis Nery. Gandang laban yan, Nery versus Casimero. Sapagkat kapwa may lakas ng suntok ang dalawa at talagang walang masyadong emphasis sa defense. Parehong hataw ang gusto ng dalawang boksingero. Now, si Luis Nery mga kaibigan, muntik na niyang ma-knockout si Naoya Inoue nung sila'y nagharap last year, 2024. Na-knockdown niya early in the fight itong si Naoya Inoue. Bagamat nakatayo si Inoue and eventually binugbog niya itong si Luis Nery, abay pinakita ni Nery sa laban na yon na nandun pa rin talaga yung kanyang knockout power which makes him a constant threat sa anumang laban. Ngayon, Nery Casimero in Japan, marami ang may intriga kung kayang lampasan ni Casimero yung naging performance ni Inoue kay Luis Nery. The idea here is that kung malalampasan ni Casimero, mas maganda ang kanyang performance kontra kay Nery, ay napag-uusapan ng mga Japanese boxing fans. It will create a buzz and eventually, hopefully, a clamor. Pag nakarating kay Inoue, abay, sabihin ng mga Japanese boxing fans, gusto namin makita yung Casimero versus Inoue. Sa kasalukuyan, ranked number 6 si Casimero sa WBO at number 10 naman sa IBF Junior Featherweight Rankings. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.